Paano ba? 8 tips para ma-inlove sa'yo ang lalaki. Kung meron kang lalaking gusto pero hindi pa siya na-inlove sa'yo, panoorin mo ang video na ito. Tip number 1, makinig ka sa kanya. Alam nating mahilig ang mga tao magkwento o magsimula ng isang usapan tungkol sa sarili nila. Kung nais mong ma-inlove sa'yo ang isang lalaki, kailangan makinig ka sa mga sinasabi niya tungkol sa buhay at sarili niya, na I'm sure ay interesting din naman sa'yo dahil obviously in love ka sa lalaking ito kaya ka nakikinig sa video na ito. Sa pamamagitan nito, mararamdaman niya na talagang interesado ka sa kanya. Malalaman mo rin ang higit pang bagay tungkol sa kanya na maaari mong maging gabay kung paano ka makikitungo sa kanya ng mas mabuti. Ang mga lalaki kasi, bihira lang naman na nakikinig sa kanila. Yung mga tropa nila usually kantsawan lang yan. Sa pamilya nila, very broad strokes lang ang naikikwento niya. So kung ikaw ang puntahan ng lalaki para sa kwento ng kanyang buhay, kung ano ang mga pinagdadaanan niya, kung ano ang mga successes niya, kung ikaw ang tinatawagan niya tuwing may tagumpay siya o meron siyang gustong ikwento tungkol sa araw niya, andyan na yung ingredients para ma-inlove siya sa'yo. So, kailangan 'no, maramdaman niya na kung meron siyang gustong ikwento, ikaw ang una niyang maiisip para lagi rin kayong magkausap. Tip number 1, matutong makinig sa kanya. Tip number 2, alamin mo at intindihin ang trabaho niya o kung ano ang ginagawa niya sa buhay. Karaniwan na sa isang babae ang hindi pamilyar sa kung ano ba talaga ang ginagawa ng lalaki sa trabaho niya. Malaki ang tsansa na mapaibig mo siya kung alam mo ang kanyang trabaho at kung ano nga ba ang ginagawa niya rito. Mararamdaman niya kasi na interesado ka sa kanya at mas gusto mo pa siyang makilala. Magandang paksa rin ito kung saan mapag-uusapan ninyo ang isang bahagi ng inyong buhay na hindi niyo laging nakikita. Maaari rin naman na tanungin mo kung may maitutulong ka sa mga ginagawa niya, mapatrabaho man o personal. So ito, basically, ang tip lang naman dito ay magpakita ka ng interes sa isang lalaki. Hindi alam ng karaniwan ng mga babae, pero yung mga lalaki nahihiya din niyang manligaw. Takot din silang manligaw sa isang babae. Unless marami na itong mga naging girlfriend, pero kung introvert o di kaya ay mahiyain ang lalaking nagustuhan mo, walang masyadong experience sa babae, malamang ay natatakot yang ma-reject. Kaya isa sa mga pwede mong magawa para maitulong sa kanya ay maipakita sa kanya na may pag-asa siya sa'yo. Isa na rito ay ang pagpapakita ng interes sa mga ginagawa niya sa pang-araw-araw. Yung alam niya na pwede kanyang kwentuhan at lapitan at nainteresado ka sa buhay niya. Iwasan naman yung laging ang pinag-uusapan niyo ay trabaho. Baka kasi ang isipin niya ay interesado ka sa trabaho niya, hindi sa pagkatao niya. So, gawin lang isa ito sa mga topic na pwede niyong mapag-usapan. Pero ang key takeaway dito ay kailangan may senyales ang isang lalaki na open ka sa pakikipagkaibigan at na kung may gusto siya sa'yo ay madali kang malapitan at interesado ka rin naman sa kanya. Tip number 2, alamin mo kung ano mga ginagawa niya sa buhay. Tip number 3, purihin mo siya kung ito ay karapat-dapat. Kasi bibihira lang actually ang pumupuri sa mga lalaki. Kung may nakita kang maganda sa kanya tulad ng pananamit niya o kung bagay ba sa kanya ang bago niyang gupit, huwag mag-atubiling purihin siya tungkol sa mga ito. Maganda sa pakiramdam ang makatanggap ng papuri, lalo na sa isang taong malapit sa'yo. Mas lalong mapapalapit ang loob niya sa'yo dahil alam niyang nakikita mo at pinapahalagahan mo ang mga magagandang katangian niya. Purihin mo kung ito ay karapat-dapat dahil maski babae man o lalaki, masaya kapag nakakarinig ng papuri. Isa itong music to their ears. Kaya wag naman sobrahan, wag mong palakihin ang ulo ng lalaki, but at the same time, yung paminsan-minsan, kunyari, naging mabait siya sa'yo, "Wow, ang bait mo naman, salamat." O di kaya, "Wow, sobrang sipag mo naman." Or, "Wow, ang gwapo mo naman today." So, yung mga ganong puri, they are very casual. So, hindi ka naman mapapahiya kapag sinabi mo ang mga ito. And at the same time, mapapakita mo sa kanya na, "Oh, I look at you positively ha. Kaya kung may interest ka sa akin,
okay lang namang sabihin mo. Tip number 3, purihin mo siya. Tip number 4, iparamdam mo sa kanya na kailangan mo siya. Nako, kailangan ito ng mga lalaki. Malaki ang epekto sa isang lalaki kung nararamdaman niyang may nakadepende sa kanya. Likas kasi sa mga lalaki ang maging tagabigay ng mga kailangan sa isang relasyon at maging tagapagtanggol ng babae. Kung ikaw ay isang independent na babae, maaari mo itong maisantabi muna upang maramdaman ng isang lalaki kung gaano mo siya kailangan. May kakaibang epekto sa isang lalaki sa tuwing nakakapagbigay siya ng solusyon o nakakahanap ng paraan para sa isang tao. Sa pamamagitan nito ay hindi lang niya maibibigay ang kailangan mo, kundi mabibigyan mo rin siya ng isang layunin o misyon na siyang magugustuhan ng isang lalaki. Tip number 4, make him feel needed. Alam nyo, hindi attractive sa mga lalaki ang strong independent woman. Ang na-attract ng mga strong independent woman ay usually yung mga weak men na gusto na ang mga babae ang gagawa ng lahat para sa kanila. Pero kung gusto mo ng lalaki na masculine, kailangan ay willing ka rin maging damsel in distress paminsan-minsan para maramdaman niya na siya ang hero ng buhay mo. Tip number 5, huwag masyado maging possessive at selosa dahil hindi attractive ito sa lalaki. Nangyayari ang pagiging possessive kapag talagang gustong-gusto mo na siya at ayaw mong mawala siya o makuha ng ibang babae ang atensyon niya. Hindi lang pangit ang pagiging possessive, toxic rin ito sa isang relasyon. Walang tao ang gustong masaksi sa mga rules na binibigay ng kapareha nila. At kung hindi pa kayo, sa totoo lang wala ka pang karapatan maging selosa. Hayaan mo rin na magdesisyon siya para sa sarili niya. Ang pagbibigay ng tamang level ng kalayaan ay healthy para sa iyong relasyon. Tip number 5, huwag masyadong maging possessive. Lalong-lalo na kung hindi pa kayo. Kasi kung selosa ka na at hindi pa kayo, nakaka-turn off yon sa isang lalaki. Hindi ka pa niya nililigawan, aayawan ka na niya. So maganda yung confident ka lang. In fact, mas maganda na reverse, na yung lalaki ang kinakabahan na may ibang lalaking makakuha ng atensyon mo. So, wag mong iparamdam sa kanya na kuhang-kuha na niya ang loob mo. That he also needs to work for it. Kaya entertain din other guys or at least alam niya or nakikita niya na may iba ring nagkakagusto sa'yo. Para kung may gusto siya sa'yo, ay kumilos na siya at ligawan ka dito. Bago tayo magpatuloy, kung kailangan nyo ng personal tips and advice sa pag-ibig, maaari kayong mag-book ng one-on-one consultation sa atin or coaching session. Nandiyan lang po ang link sa ating description. Let's move on to tip number 6. Magpaganda ka. Naku, napaka-importante nito dahil ang mga lalaki ay visual creatures. Kailangan ito lalo na kung nag-uumpisa pa lang kayong makilala ang isa't isa. Ang pagiging presentable, bare minimum at ang pagpapaganda ay isa sa mga bagay na gusto ng mga lalaki. Lumalaki ang kanyang ego sa tuwing nakikita niya na tinitignan at hinahangaan ng ibang tao ang kasama niyang babae. Hindi mo kailangan magpa-sexy. Ang kailangan lang ay naaayon ng iyong pananamit sa iyong personalidad at na lumalabas ang likha mong ganda. Huwag kang malungkot kung feeling mo ay hindi ka maganda dahil sa totoo lang 'no, um, iba-iba ang tipo ng lalaki sa isang babae. So kung feeling mo na medyo chubby ka, may mga lalaki na na-a-attract dun. Kung, feeling mo ay masyado kang payat, meron din mga lalaki na yun ang hinahanap sa isang babae. Malawak ang mundo at kung hindi man ma-inlove ang lalaking ito sa itsura mo, marami pang iba na mas compatible sa'yo. Ipakita mo na may tiwala ka sa sarili mo, komportable ka sa iyong itsura at pagdadala sa sarili, at naniniwala kang may angking kang ganda. Kasi malakas maging attractive ang isang babae na confident sa kanyang balat at sarili. Kaya, magpaganda but also be confident in who you are. Kung ayaw niya sa'yo, hindi siya magandahan sa'yo, problema niya yon. Marami pa naman diyang iba. Tip number 7, ipakita mo ang totoong ikaw. Marahil ay may nabasa o narinig ka ng ilang tips na nagsasabing, huwag mo masyadong ipakitang matalino ka dahil ayaw ng lalaki ng nasasapawan. Huwag sundin ang ito dahil ang tunay na lalaki at ang lalaking babagay sa'yo ay dapat gusto kung sino ka. Hindi mo kailangan baguhin masyado ang iyong sarili
para lamang umayon sa gusto ng isang lalaki. Iba na ang panahon ngayon. Mas gusto na ng mga lalaki ang babaeng sigurado sa sarili at nakaka-challenge sa kanila. Hindi na yung sunod-sunuran lang. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka matalino o may mga bagay na kaya mong gawin na hindi naman niya kaya. Hindi ba't mas maganda na gustuhan ka ng isang lalaki dahil sa tunay na ikaw? Pero wag mo ring ipapamukha sa lalaki na kaya mo ang lahat ng bagay at na mas magaling ka sa kanya. Isa sa mga ayaw ng lalaki ay ang babaeng nakikipagkompetensya sa kanya. So, okay lang na nakikita niya na matalino at magaling ka, pero wag mong ipaparamdam sa kanya na mas magaling at mas matalino ka sa kanya. Dahil hindi niya ikaw magugustuhan. Bagkus makikita ka niya bilang isang kompetisyon, hindi bilang isang potential girlfriend. And tip number 8, hayaan mong mamiss ka niya paminsan-minsan. Kung nahulog na ang loob mo sa isang lalaki, mas gugustuhin mo na siyang kasama ng mas madalas. At maaaring gusto niya rin ito. Ngunit ang pansamantalang pagkakalayo at pagkakaroon ng oras sa inyong mga sarili ay healthy para sa isang relasyon. Sa pamamagitan nito, maaari ninyo pang gugulin ang inyong oras kasama ang ibang tao katulad ng inyong mga kaibigan at pamilya. Mas marami kayong mapag-uusapan matapos ang sandaling pagkawalay sa isa't isa. At kapag namimiss ka na niya, iniisip ka niya at ang mga bagay na nararamdaman niya para sa'yo. Tip number 8, hayaan mong mamiss ka niya paminsan-minsan. Okay, sana ay nakatulong ang 8 tips na ito. For topic requests and shoutout requests, please like this video, comment, and subscribe to this channel. Kung gusto niyo naman ng personalized advice, maaari kayong mag-book ng one-on-one session with me using the link in the video description box. Maraming salamat and see you in our future videos.